So mga tol, matapos pong masungkit ni Alex Ayala ang first WTA 500 Tour Washington DC Open crown, nang talunin po niya sa finals itong si Jessica Pegula, muli pong sasabak si Alex Ayala sa laban sa Toronto National Bank Open WTA 1000. Makakalaban po niya dyan si Alicia Parks. Dati na po naglaban itong si Alex Ayala at Alicia Parks noong nakaraang Australian Open sa round of 128, January 19, 2026 nga po yan naganap, kung saan natalo po si Alex Ayala sa 3-set scores na 0-6, 6-3 at 6-2. Kaya bukas mga tol alas 8 ng umaga, tiyak na babawi na po si Alex Ayala dito kay Alicia Parks. Pagdating nga po ni Alex Ayala sa Toronto, agad po siyang mainit na sinalubong ng mga fans at dinumog ang tennis star na si Ayala. Samantala, tinatayang kumita po si Alex Ayala ng 14 million pesos sa prize money sa loob lamang ng isang buwan. Noong July 6 po kasi mga tol, nagtapos ang makasaysayang kampanya ni Alex Ayala sa Wimbledon, kung saan umabot po yan ng 4th round. Nag-uwi po siya dyan ng higit kumulang 24.6 million pesos prize money. Makalipas nga lang po ang halos isang buwan, August 3, nasungkit naman po niya ang kampyonato sa DC Open. Nag-uwi naman po siya dyan ng 15.4 million pesos. Kaya ang kabuuan na naiuwi ni Alex Ayala, halos 40 million pesos sa loob lamang ng isang buwan. Hindi pa kasama dyan mga tol ang mga sponsorships, endorsement, deals, appearance fee, at iba pang mga bonuses. Kaya tunay na paldo po si Alex Ayala. Sa kabilang banda naman mga tol, former 3 Division World Champion General Casimero nagtanong sa mga fans kung malakas daw ba si Inoue, kasi yung nagpagapang daw kay Naoya Inoue na si Luis Nery, binalibag lang daw niya ng 4 na beses sa loob ng first round. Pagkatapos, 4 na rounds lang daw ang tinagal sa kanya ni Luis Nery. So parang sinasabi po ni Casimero dyan mga tol na mas malakas talaga siya kay Inoue dahil 4th round lang ang tinagal ni Nery sa kanya, habang kay Inoue umabot ng 6 rounds itong si Luis Nery. So malalaman yan mga tol kapag naglaban na sila. Pero ang tanong, papalag pa ba itong si Inoue kay Casimero? Mismong team na ni Inoue ang nagsabi na ngayong taon daw, hindi na daw lalaban muna itong si Inoue. Sa susunod na taon na daw ito magbabalik sa boxing. Sa ibang banda naman mga tol, Filipino IBF Minimum World Champion Pedro Taduran, iniiwasan ng mga Japanese. Pagbubunyag po ni Sean Gibbons mga tol na makapanayam ito sa Daily Tribune. Ayaw daw ng mga Japanese na labanan si Taduran. Nag-reach out po kasi si Gibbons mga tol sa mga Japanese fighters matapos maging hindi available ang mandatory ni Taduran na si Chinese Xu Jiangxing. Kaya naghahanap si Gibbons ng mga Japanese na nasa top ranking. Ang problema, ayaw ng mga Japanese na labanan si Taduran kahit na world title na ang nakataya. Ang dahilan daw dyan mga tol, kaya ayaw labanan ng mga Japanese si Taduran. Brutal kasi ang pagtalo ni Taduran dito kay Sigioka, kung saan nagkaroon na ito ng brain damage. Kaya ngayon, iniiwasan ng mga Japanese fighter itong si Taduran. Sariwa pa siguro sa kanila mga tol ang sinapit ng kababayan nila kay Taduran.